Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong Kung narinig mo ang mabuting balita, ang tinig ng Diyos, huwag matigas ang ulo. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham sa mga taga-Hebreo, mula ika-4 hanggang ika-6 na kabanata. Pahinga para sa bayan ng Diyos. Ngayon, ang Diyos ay nag-alok sa atin ng pangako na matatanggap natin ang sinabi niyang kapahingahan. Mag-ingat tayo kung gayon, na walang sino man sa inyo ang masumpungang nabigo na tumanggap ng ipinangakong kapahingahang iyon. Sapagkat narinig namin ang mabuting balita gaya nila. Narinig nila ang mensahe, ngunit hindi ito nakabuti sa kanila, sapagkat nang marinig nila ito, hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayo na naniwala kung gayon, ay tumanggap ng kapahingahang iyon na ipinangako ng Diyos. Ito ay tulad ng sinabi niya, "Nagalit ako at gumawa ng taimtim na pangako. Hinding-hindi sila makapapasok sa lupain kung saan sila sana ay bibigyan ko ng kapahingahan." Sapagkat sa isang bahagi ng kasulatan, ito ang sinabi tungkol sa ika-7 araw. Nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw mula sa lahat ng kanyang gawain. Ang parehong bagay na ito ay binanggit muli. Hinding-hindi sila makapapasok sa lupaing iyon kung saan bibigyan ko sila ng kapahingahan. Ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakatanggap ng kapahingahang iyon dahil hindi sila naniwala. Gayunpaman, may mga iba na pinayagang tumanggap nito. Ito ay ipinakita ng katotohanan na ang Diyos ay nagtakda ng isa pang araw na tinatawag na ngayon. Pagkaraan ng maraming taon, binanggit niya ito sa pamamagitan ni David sa banal na kasulatan na nabanggit na, "Kung naririnig mo ang tinig ng Diyos ngayon, huwag maging matigas ang ulo." Kung ibinigay ni Joshua sa mga tao ang kapahingahang ipinangako ng Diyos, hindi na sana nagsalita kalaunan ng Diyos tungkol sa ibang araw. Kung ito ay gayon paman, mayroon pa ring natitira para sa bayan ng Diyos, tulad ng pagpapahinga ng Diyos sa ika-7 araw. Sapagkat ang sino mang tumanggap ng kapahingahang iyon na ipinangako ng Diyos ay magpapahinga sa kanyang sariling gawa, kung paano ang Diyos ay nagpahinga mula sa Kanya. Kung gayon, gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang matanggap ang kapahingahang iyon, upang walang sino man sa atin ang mabibigo gaya nila dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo, mas matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Humihiwa ito tagos dire-diretso kung saan nagtatagpo ang kaluluwa at espiritu, kung saan nagsasama-sama ang mga kasukasuan at utak sa buto. Hinahatulan nito ang mga hangarin at iniisip ng puso ng tao.
Walang maitatago sa Diyos. Lahat ng bagay sa lahat ng nilikha ay nakalantad at nakabukas sa harap ng kanyang mga mata. At sa kanya, dapat tayong lahat magbigay ng pagsusulit ng ating sarili. Jesus, ang dakilang mataas na saserdote. Kung gayon, panghawakan nating matatag ang pananampalatayang ating ipinahahayag. Sapagkat mayroon tayong isang dakilang mataas na saserdote na napunta sa mismong presensya ng Diyos. Jesus, ang anak ng Diyos. Ang ating mataas na saserdote ay hindi isang taong hindi makadama ng simpatya sa ating mga kahinaan. Sa kabaliktaran, mayroon tayong isang mataas na saserdote na tinukso sa lahat ng paraan gaya natin, ngunit hindi nagkasala. Maging matapang tayo kung gayon at lumapit sa trono ng Diyos kung saan mayroong biyaya. Doon tayo tatanggap ng awa at makakahanap ng biyaya na tutulong sa atin kapag kailangan natin ito. Ang bawat mataas na saserdote ay pinili mula sa kanyang kapwa-tao at hinirang upang maglingkod sa Diyos para sa kanila, upang mag-alay ng mga hain at mga handog para sa mga kasalanan. Dahil siya mismo ay mahina sa maraming paraan, nagagawa niyang maging mahinahon sa mga mangmang at nagkakamali. At dahil siya mismo ay mahina, dapat siyang mag-alay ng mga hain hindi lamang para sa mga kasalanan ng mga tao, kundi para sa kanyang sariling mga kasalanan. Walang pinipili para sa kanyang sarili ang karangalan ng pagiging isang mataas na saserdote. Sa pamamagitan lamang ng tawag ng Diyos na ang isang tao ay ginawang isang mataas na saserdote, tulad ni Aaron. Sa parehong paraan, hindi kinuha ni Kristo sa kanyang sarili ang karangalan ng pagiging isang mataas na saserdote. Sa halip, sinabi ng Diyos sa kanya, "Ikaw ay aking anak, ngayon ako ay naging ama mo." Sinabi rin niya sa ibang lugar, "Ikaw ay magiging saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdoteng hanay ni Melchizedek." Sa kanyang buhay sa lupa, ay ginawa ni Jesus ang kanyang mga panalangin at mga kahilingan ng may malakas na panaghoy at pagluha sa Diyos na makapagliligtas sa kanya mula sa kamatayan. Dahil siya ay mapagpakumbaba at tapat, narinig siya ng Diyos. Ngunit kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya sa pamamagitan ng kanyang mga paghihirap na maging masunurin. Nang siya ay ginawang perpekto, siya ay naging bukal ng walang hanggang kaligtasan para sa lahat ng sumusunod sa kanya, at ipinahayag ng Diyos na siya ay mataas na saserdote sa pagkasaserdoteng hanay ni Melchizedek. Babala laban sa pagtalikod sa pananampalataya. Marami kaming dapat sabihin tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo dahil napakabagal ninyong umintindi. May sapat na oras para maging guro kayo, ngunit kailangan pa rin ninyo ng magtuturo sa inyo ng mga unang aral ng mensahe ng Diyos. Sa halip na kumain ng solidong pagkain, kailangan pa rin ninyong uminom ng gatas. Ang sino mang kailangang uminom ng gatas ay bata pa, walang karanasan sa usapin ng tama at mali. Ang solidong pagkain sa kabilang banda ay para sa mga taong nasa hustong gulang
na sa pamamagitan ng pagsasanay ay nagagawang makilala ang mabuti at masama. Sumulong tayo kung gayon sa may gulang na pagtuturo at iwanan natin ang mga unang aral ng mensaheng Kristiyano. Hindi natin dapat muling ilatag ang pundasyon ng pagtalikod sa walang kabuluhang mga gawa at paniniwala sa Diyos, ng pagtuturo tungkol sa mga binyag at pagpapatong ng mga kamay, ng muling pagkabuhay ng mga patay at ng walang hanggang paghuhukom. Humayo tayong pasulong at ito ang gagawin natin kung papayagan ng Diyos. Sapagkat paano maibabalik upang muling magsisi ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya? Sila ay minsang nasa liwanag ng Diyos. Natikman nila ang kaloob ng langit at natanggap ang kanilang bahagi ng banal na Espiritu. Alam nila mula sa karanasan na ang salita ng Diyos ay mabuti at nadama nila ang kapangyarihan ng darating na panahon. At pagkatapos ay tinalikuran nila ang kanilang pananampalataya. Imposibleng maibalik sila upang muling magsisi dahil muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at inilalantad siya sa kahihiyan sa publiko. Pinagpapala ng Diyos ang lupa na umiinom sa ulan na madalas na bumabagsak dito at nagtatanim ng mga halaman na kapaki-pakinabang sa mga pinagtataniman nito. Ngunit kung ito ay tinutubuan ng mga tinik at mga damo, ito ay walang halaga. Ito ay nasa panganib na sumpain ng Diyos at mapupuksa ng apoy. Ngunit kahit na magsalita kami ng ganito, mahal na mga kaibigan, sigurado kami tungkol sa inyo. Alam namin na mayroon kayong mas mabuting pagpapala na nauukol sa inyong kaligtasan. Ang Diyos ay hindi patas. Hindi niya makakalimutan ang ginawa ninyo o ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya sa tulong na ibinigay ninyo at hanggang ngayon ay ibinibigay ninyo pa rin sa kapwa ninyo Kristiyano. Ang aming malaking hangarin ay ang bawat isa sa inyo ay panatilihin ang kanyang pananabik hanggang sa wakas upang ang mga bagay na inyong inaasahan ay matupad. Hindi namin nais na kayo ay maging tamad, ngunit maging tulad ng mga naniniwala at matyaga, at sa gayon ay tumanggap ng ipinangako ng Diyos. Tiyak na pangako ng Diyos. Noong magbigay ang Diyos ng kanyang pangako kay Abraham, nangako siya na gagawin ang ipinangako niya. Dahil walang mas dakila kaysa sa kanyang sarili, ginamit niya ang kanyang sariling pangalan noong ginawa niya ang kanyang panata. Sinabi niya, "Ipinapangako ko sa iyo na pagpapalain kita at bibigyan kita ng maraming inapo." Si Abraham ay matyaga at sa gayon ay natanggap niya ang ipinangako ng Diyos. Kapag ang isang tao ay gumawa ng isang panata, ginagamit niya ang pangalan ng isang tao na mas dakila kaysa sa kanyang sarili at naaayos ng panata ang lahat ng mga argumento. Sa mga tatanggap ng ipinangako niya, nais ng Diyos na gawing malinaw na hindi niya babaguhin ang kanyang layunin. Kaya't idinagdag niya ang kanyang panata sa pangako. Mayroon itong dalawang bagay kung gayon. Hindi mababago at hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Kaya tayo na mga nakatagpo ng kaligtasan sa Kanya
ay lubos na hinihikayat na hawakan ng matatag ang pag-asa na inilagay sa ating harapan. Taglay natin ang pag-asang ito bilang angkla ng ating buhay. Ito ay ligtas at sigurado at tumatago sa tabing ng makalangit na templo patungo sa panloob na santuaryo. Para sa atin, si Jesus ay pumasok doon bago tayo at naging mataas na saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdoteng hanay ni Melchizedek. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.